person ng Comelec. So alam ko pinaghandaan. Nandun ang Comelec eh. Siyempre, magkatapat kami. Nilatag ko kagad sa harap ang 6 na USB. Ay tatlong envelope na nakapal plus isang pula. So pinakita ko sa kanila, ready ako. Hindi fake news ang pandaraya sa halalan. Exactly. At doon, napag-alaman ko, di ba, ang sabi, dito ko na lang sasabihin sa inyo, wala na kasi ako social media eh. Kinurkur na yung account ko eh. Yun lang. Anyway, babalik na lang ako. So, side nyo na muna. Nung nandun yung Meta, di ba, nandun yung dalawang official ng Meta, Oo nga. yung isa pa ulit-ulit na sinasabi, Comelec. So alam ko na, ang nagpagurgur sa akin ng Comelec, si George Garcia yan. Now, ikaw, George, makinig ka. Yun na. May pinangako ako kay Lisa. Yan. Kay Lisa Marcos. At dadalhin ko yan sa uling hantungan ko for as long as hindi ibabayulit ni Lisa Marcos. Isa doon, yung Facebook account ko. Pag tinanggal ni Lisa Marcos yung Facebook account ko, ilalabas ko yung manipulasyon sa Korte Suprema. Dahil tinanggal mo, ilalabas ko yun. I'll give you 3 days. Pag hindi mo pinalik ng 3 araw, by Friday, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol kay Lisa Marcos. At pandaraya sa Korte Suprema. George Garcia, 3 araw, until Friday. Pag hindi mo pinalik yan, ang Facebook account ko, susulatin ko na actually ngayong gabi ang affidavit ko. I-release ko yan by Friday at the close of business hours alas 5 ng hapon. Pag hindi nabalik ang account ko, ikaw mayayari kay Lisa Marcos. Attorney, kamakailan po ay may mga natagpo ang parapernalya sa Davao. Ano po masasabi niyo po sa mga parapernalya na nasa isang bahay lamang? Sa Comelec po yun. Alam nyo, pag dinala yung parapernalya ng eleksyon sa bahay, ang papasok sa isipan ko, yung 65 Bicos machine na nandun sa bahay ng Smartmatic Technician sa Antipolo noong 2010, natandaan ninyo? Yes. Doon sa bahay niya, 65 Bicos machines yun. Na pagdating ng nag-inspeksyon, mainit pa mga makina, ibig sabihin ginamit. Katapusan na the next day na to ng eleksyon ha. So, yun ang pumapasok sa isipan ko. Hindi mo na ako nagsasalita tungkol sa ating darating na halalan kasi inaantay ko itong hearing na to. Ready ako. Actually, sabi ko nga sa inyo, pag-upo ko, katapat ko si Rex Laudiaco, yung director ng spokesperson ng Comelec. Nilatag ko agad ang 6 na USB ko. Sigurado ako, bakit 6? Isa sa 2010, isa sa 2013, isa sa 2016, isa sa 2019. Hinati-hati ko. Kasi kung sakaling tanungin ako, pero hindi matapos, yung year lang na yun. Ayaw kong ipakita yung iba. Kasi makikita nila, mababantayan nila. So hinati-hati ko yung eleksyon. Plus may 2 akong master. Kasi nangyari na yan sa akin dito sa Santo Tomas. Nagbigay ako ng speech. Pagbibigay ako ng speech, ang katapat ko, ang mandarayang PPCRB. Nung binigay ko yung USB, pagbalik, walang laman ng USB mo, pinura pala nila. So, wala noon, nagdadala ako ng extra. So, nilatag ko sa harap ko. Pinakita ko kay Director Laudiaco, yung spokesperson, handang-handa ako sa'yo. Mas may dala pa akong 2 staff na pitpit yung mga dokumento. Kung pinagsalita nila ako tungkol sa halalan, nayari si Comelec. Goodbye, rest in peace. Sir. Yung George. Yes. George Garcia, ito. Hindi ako tulad ni Atty. Rex Misio na kaya-kaya mong kakasukasuhan. Subukan mo lang. Subukan mo lang, George Garcia. Basta doon sa hearing na to, I'm very grateful na sinupina ako, pumunta ako doon ko nalaman ang gumorgor sa Facebook ko, ikaw, George Garcia. Kasi yung isang lita doon, palaging Comelec eh. So alam ko sila ang nakipag-usap doon na tanggalin mo yan. Basta ito lang, George, 3 days until Friday. At the close of business on alas 5. Pag hindi mo yan pinalik,